Kapatid, I did some research. Talagang naging flight attendant ka. Iba yung school pag flying school. Parang hindi siya for me. Kumbaga, grinab ko lang yun kasi scholarship. So Ron, take me back. Paano ka nagsimula bilang artista? Meron akong edge. Kumbaga, may knowledge na ako sa pag-arte. So you never had a second thought of accepting BL Stories nung time na it was offered to you? Hindi ko iniisip yung buhay ko. Ang iniisip ko yung pangalan ko lang. Ngayon na that you're making a name of your own, do you still see yourself doing BL Stories? Actually, hindi ko na siya iniisip eh. Sabi ko, hindi to para sa akin. Did you felt na parang, shucks, baka hindi para sa akin ng showbiz, na wala ka ba ng pag-asa? Ano naging driving force mo? Nakita ko yung treatment ng production sa mga talent lang, sa mga artista. Sabi ko, darating din yung point na may experience ko siya. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and with me right now, model turned actor, ang aking kaibigan, kapatid Ron Angeles! Hi kapatid, kamusta ka? Okay naman natin. Ito, hindi naman busy sa ngayon. Oo, kasi kakatapos lang natin, halos patapos na yung Pamilya Sagrado. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kapatid, I did some research. Talagang naging flight attendant ka. Nag-schooling lang ako ng FA schooling, pero nung pagka-graduate ko kasi, sakto nag-pandemic. Pero kung kunyari hindi nag-pandemic, you see yourself being a flight attendant? Kino-consider ko siya. Paano yung pagiging actor-model mo kapag naging flight attendant ka? Sobrang hirap niya pagsabayin kasi yung pag-FA, wala siyang fixed na schedule eh. So, that time kasi parang mga 1 taon, 2 taon, parang nag-freeze yung name ko sa industry. So, sabi ko, I need to step up. Sabi ko, kailangan ko ng ibang gagawin. Kailangan ko mag-try ng new venture, parang ganun. So, nag-try lang ako mag-aral. Kumbaga, grinab ko lang yun kasi scholarship. Aside from being a scholar, sobrang ano ka daw, ang taas ng na-attain mo. Isa kang di ba? Valedictorian, tama ba? Opo, tama. Pero wow. I can't really imagine din that time na makakuha ko ng ganun kataas na grades, especially yung award na yun. Kasi since elementary, wala naman ako nakuha award kahit ano. Then, college life ko, parang seryoso naman ako mag-aaral. Pero graduate ka rin ng college, di ba? Pero to the point na talagang mag-focus ako sa pag-aaral. Parang 3rd year or 4th year lang kasi graduating na ako. Doon lang ako nag-focus. Pero iba yung school pag flying school. As in, grabe, kailangan mo talaga siyang tutukan. And yung mga instructor doon, ayaw nila na papasok ka, magsisit-in ka sa class ng antok-antok, puyat-puyat. So really you have to be up on your toes. Sobrang pressure ako that. So magandang training ground din sa'yo, di ba? Kahit paano. So Ron, take me back. Paano ka nagsimula bilang artista? 2019 po ako nung nakagraduate ako ng college. Then, I tried first na mag-pageant, then mag-model. Kumbaga, yun po yung una kong trinay. Then, after kong manalo sa isang pageant, Generation Is, the longest model search sa Pinas. Nung nanalo ko doon, sabi ko, parang hindi siya for me. I mean, yung pageantry. Hindi ko alam, ate. Parang I mean, naging training ground ko siya para, sa stage, then yung confident mo. Pero parang iba yung gusto ko eh. Parang hindi ako okay dun sa lalakad lang ako. Then, so you wanted more. That's why tinry mo at ginrab mo yung opportunity nung nakilala ka or na-discover ka sa pageantry being an actor. Yes. What was your first project as an actor? Indie film. Sa Fuckboys, ang cute ng title. Okay. Sila, ang gumawa po nito si Direk Eduardo Roy Jr. po. So, indie po yun. Ang pinaka-role ko doon is one of the fuckboy. Okay. So, yung story niya, sobrang heavy nung story. It's a true-to-life story between dalawang lalaki, then isang gay siya na parang may posisyon siya sa politics. Parang ganun. It's a true-to-life story talaga. Kung na-research niyo po yun. Then, after that po, hindi naman agad na nagkaroon ako ng project, ganyan. Kasi yung exposure ko naman that time, hindi naman talaga siya malaki. Kasi kasama lang ako sa cast. Then, nag-try ako mag-join sa mga segment ng ABS, ng GMA. Then after that, ayun,
nakakuha ko ng parang project sa Viva, sa Sari-Sari, pero as talent. Okay. Tapos di ba nag-BL stories ka? Yes po. Eh, ngayon na that you're making a name of your own, do you still see yourself doing BL stories? To be honest, hindi ko naman sinasarado yung sarili ko sa paggawa ng BL kasi sobrang laki ng pasasalamat ko sa BL. Especially sa Regal kasi during pandemic po, I think second kami or kami yung first na nakapag-shoot during pandemic. Yung BL namin, The Benex Gym, produced by Regal. Then, that time, di ko rin na-expect na grabe na, parang after 1.5 years or 2 years na parang na-freeze ako, yun yung nagbigay ulit ng ingay sa career name mo. ko na sabi ko, grabe, bakit biglang grabe? Globally, umabot kasi siya eh. Yes. Kasama ko si TJ and si Ponce. Then, that time, sabi ko, parang ang hirap gawin nung trabaho kasi parang ang tagal ko nang di umaarte. Tapos mga kasabayan ko, mga kilala na. So, si Direk Easy talagang tinawagan niya ako that time. Sabi niya, kamusta ka na? Ganyan-ganyan. May project ako for you. Kumbaga, yung role na to para sa'yo. Kumbaga, tailored made sa'yo. So, that time, sabi ko, grabe yung tiwala mo sa akin, Direk. Sabi ko, sige, gawin ko yan, ganyan-ganyan. So, you never had a second thought of accepting BL stories nung time na it was offered to you? Wala ka ba yung agam-agam na, baka ano sabihin na sa sexuality ko? Never ko siyang naisip. Kumbaga sa ito, craft. Kumbaga, katulad naman po natin, sa pag-actor tayo or artista tayo, kahit anong role, basta kaya mong gampanan, ginagawa mo yun for the role eh. Hindi naman for yourself. Yes. So, ako sabi ko, never ko siya naisip kasi after my first BL, sunod-sunod na po yung naging BL ko eh. Mga How many BL stories na nagawa? Lima ata po yung nagawa ko. Parang meron din nag-produce yung friend ko, si Jojo Bragais. Gumawa siya ng sarili niyang BL, nag-produce siya, then ako ang bida, si Jo Marie, tsaka si Andrew. Ayun po, amin na. Kumbaga, isa na ako sa bida. So, nung ginawa ko yun that time, di ko alam, nag-enjoy naman po ako eh. And if napanood nyo yung BL namin, it's more on the story. Wala naman siyang mga physical contact sa isa't isa or something. So, yung storya namin is more kilig, storya, ano yung gusto namin sabihin sa tao. And I guess ako, ang stand ko talaga for making BL stories, although hindi pa naman ako gumagawa ng mga lesbian roles. Ang stand ko as an actor, pagka magandang story and you think you see yourself in that role, why not accept it? And if you're very confident with your sexuality, I don't think there's a reason for you to say no. That's the one thing din po na inisip ko. Sabi ko, hindi naman siya makakabawas ng pagkalalaki ko. Actually nga, parang kapatid, after nung nag-BL roles ka, hindi mo ba napansin yung appeal mo mas naging sa babae tsaka sa lalaki? No? Kasi feeling ko po, parang, nakuha ko yung puso nila. Parang maraming naging masaya na parang, kaya mo pala yan eh. Kaya mo palang gawin yung ganyan. And tsaka dun ka nakilala na marunong ka umarte. Diba? Opo. Before that po, ang pinaka-training ground ko sa pag-arte is teatro. Okay. Anong theater ka din? Opo, yun po talaga ang una kong trabaho. Nagteatro po ako. It's more on educational play yung ginagawa namin. Yung mga pinapakita sa mga school. Opo, sa mga school, sa mga high school, elementary, college. So, ganun po yung ginawa namin. Lumilibot kami sa Pinas para lang mag-show. That time, sobrang na-enjoy ko yung pag-arte. Sabi ko, parang ang saya. During that time po, kung pag-uusapan natin ng talent fee, talagang hindi siya malaki. For the love of yan eh. Hindi talaga siya malaki. Diba? Pero that time, sabi ko. Then, nagsho-show kami parang 3 times a day. So, grabe yung pagod. Grabe yung So, sabi ko, parang ang saya. Ang saya na itong ginagawa ko. So, nung pumasok na po ako sa TV industry, parang sabi ko, meron na akong edge. Kumbaga, may knowledge na ako sa pag-arte. Correct. At saka, it's a different respect that you get when you're known to be a theater actor, when you come from a theater. Totoo kasi po. Hindi lahat ng artista na magagaling ay nakakatawid sa teatro. Naniniwala ka doon? May mga magagaling na artista na pagdating mo sa theater, ay, anyari, di ba? Kasi ang theater is for the love and food for your soul, di ba? And iba rin yung iba rin natin yung energy pag theater artist kay iba eh. Katulad nung friend ko, si Igor JC. Sa kanya, ang dami kong natutunan kasi mas okay siya sa pag-arte sa teatro. Mas gusto niya yun. Then, kung paano niya ine-execute sa TV, sabi ko, tol, kakaiba ka, no? Sabi niya, wala eh, batang teatro. Tama. Kanina, kapatid Ron, nabanggit mo na there was a time na na-frozen yung career mo. Did you felt na parang, shucks, baka hindi para sa akin ng showbiz, na walang ka ba ng pag-asa? Ano naging driving force mo na, hey, eto talaga yung gusto kong gawin? Ako kasi ate, yung tipo ng bata na hindi ako marunong makontento sa isa eh. Parang ang sa akin, sabi ko,
lalo na sa work natin. Sa work kasi natin, mainip talo eh. Totoo. So kung iisipin ko nang iisipin yung pangalan ko, yung career ko, hindi ko iniisip yung buhay ko. Ang iniisip ko yung pangalan ko lang. So sabi ko that time, ang dami kong ginawa during that time po eh. Nag-try ako mag-work. During pandemic, pumasok ako sa... Business, diba? Sa business. Pumasok din ako sa bank, sa utol ko. Kasi... bank? Yeah. As what? As the assistant nung kapatid ko. Kapatid ko kasi is branch manager siya that time. Then sabi ko, tol, nabuboard ako sa bahay. Baka pwede kong itry pumasok. Kahit maging assistant mo lang. Parang ganun. So, trinay ko po. Kasi graduate naman ako ng banking and finance. So, nung trinay ko, siguro mga 1 month. Ang pasok lang po namin nun is 3 hours. 9 to 12 lang. Kasi pandemic eh. Sabi ko, hindi to para sa akin. Kumbaga, may nagturo kasi sa akin when I was in college. Tinuruan ako ng prof ko na kung gusto mo talaga ng yung buhay na gusto mo, mag-start ka doing your own, doing your business, ganyan-ganyan. So ako nasa business industry po ako that time. So yun na yung tumatak sa utak ko, na parang hindi ko kaya mag-sit 8 hours kaharap ng hindi computer. Hindi ka office job ganyan, talaga. Hindi talaga po. Yun yung ano ko that time. Then, yun po, opportunity lang ulit. Bumalik lang ulit yung opportunity sa akin. Hindi ko siya inintay, hindi ko siya iningi. Parang dumating. Tadhana eh. Parang ito ka na ulit. Game ka na, ready ka na. So, siguro po, dahil parang naniniwala din kasi ako na pag hindi ka pa ready for that, hindi pa ibibigay sa'yo. Yung Panginoon. Totoo yan. Oo. Ron, ano mo papayo mo doon sa mga nagsisimula na feeling nila parang ang tagal-tagal ng break na iniintay nila ay nawawalan sila ng pag-asa? Don't rush things. Kung para sa inyo yun, para sa inyo yun eh. And pwede ka maghintay, then habang iniintay mo yun, may ibang option ka din ginagawa. Gumawa ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. I mean, huwag kang mag-focus sa isa. Kasi during your way, papunta dun, marami kang madadaanan. Marami kang mapapansin. Marami kang makakaligtaan. Pero dun ka pa rin naman papunta eh. I mean, kung gusto mo talaga yun, gawin mo pa rin. Pero habang ginagawa mo yun, pwede kang gumawa ng mga ibang bagay for yourself. I mean, improve yourself. Kumbaga para pagdating mo dun, ready ka na, 100%. Handa ka, oo. Tama. I completely agree. Ngayon, Ron, kaya tayo nagkakilala kasi bukod sa bago pa tayo mag-work sa Pamilya Sagrado, magka-Facebook na tayo. Opo, matagal. Actually, matagal ko na po yung in-ad. Hindi ko pa yung nakaka-work. Nakikita ko na yung mga ginagawa niyo. And syempre naman po, napapanood ko na kayo, bata-bata pa siya. Sira ulo ka unang bagay. Kasi ako with my mom, family ko. So, talagang ganun po kasi ako eh. Parang, yun nga rin yung sabi ko nung I entered Pamilya Sagrado. Sabi ko, lahat nun to, pinapanood ko to before eh. I can't really imagine na dito na nakakasama ko na. Especially dito, nag-guest pa ako ng nag-iisang ate ay ko. Diba? Grabe. Anong pakiramdam na part ka ng isa sa pinakamalaking soap opera ng Dreamscape and ABS-CBN? Of course, you work with Piolo via Malyari, diba? Di ko ma-explain eh. I mean, ate, kung yung happiness lang yung pag-uusapan, sobrang saya ko. Sobrang swerte. Iyon yung gusto kong sabihin. Sobrang swerte ko din. Kasi, I remember nung nag-audition ako dito sa Pamilya Sagrado. Nag-audition ka? Nag-audition ako. Talaga? Tinawagan nila ako. Parang, mag-audition ka dito, ganyan-ganyan. Then, ito yung story. Pagdating ko sa ABS, akala ko kasi parang special audition siya na pili lang, by choice lang yung pinapunta. Pagdating ko doon, sabi ko, ang dami. Sobrang dami talaga. Sabi ko, tapos lahat under ABS, Star Magic, ako po, freelance ako eh. May manager lang ako. So that time, parang pinanghinaan ako ng loob. Sabi ko, akala ko parang special audition. Pero yun, then 6 months. What were you asked to do during the audition? Were you asked to act on this certain role? Yes. Or were you told na already na itong role na dapat sa'yo? Alam mo na ba kung ano yung role na mo? The audition spiel po are the frat boys. Okay. Yun lang yun. Okay. So, kumbaga may level 1, 2, 3 kami. I mean, stage 1, stage 2, stage 3. Yun yung pinagawa sa amin. So, umabot ako ng stage 3 that time. Hindi ako nag-hope na makuha ko. Basta ako po, ginawa ko lang yung best ko. Kasi parang after the audition, 6 months na yung lumipas eh. Bago ka nagkaroon ng callback? Bago ako tinawagan. Oh, shucks. Then, tinawagan kami 2 days before the story ko. Okay. Ay, nagkita-kita na tayo sa ABS. Grabe. Nakakakaba naman yun. 6 months ka nag-iintay. Actually, hindi ko na siya inisip eh. Kasi after that, ginagawa na namin yung Malyari. Then, may iba na akong ginagawa. Nagulat ako, sabi ko, totoo ba? Na ganyan-ganyan na. Then, that time po, parang inaano pa nila ako. Parang may negotiation pang nagaganap. Ganyan-ganyan. Then, nag-usap kami ng manager ko. Sabi ko, parang feeling ko, okay ako dito.
dito eh. Kasi may part na parang yung manager ko hindi okay. Sa management ko, parang sure ka ba dyan? Ganyan. Sabi ko, okay ako dito. Try natin. Sabi ko. Then, ayun po. Sobrang saya ako. As in, kung di ko ma-explain yung saya ko. Kasi, not just purely yung kasama ko. Kasi sa Malyari, siya lang kasama ko. Sila Elise, Janela. Then, nung sa Pamilya Sagrado, grabe. Lahat. As in. Nung first day mo ng taping, kinabahan ka ba ng puro big stars yung mga kasama mo? Kasi naalala ko nung una kita nakita, nandun ka sa isang sulok, tahimik ka lang. By the way, may kwento ko sa inyo. Si Ron, pag nagte-taping, napakasarap kasama kasi ang sasarap ng mga pagkain dala niya. Naalala mo yung inarbor kong mani sa'yo. Sabi ko sa kanya, penging niyan. Tapos binigyan niya pa si Miley na upuan. Ganyan kagalante at si Ron. Parang manager namin sa set yan. I mean, diba? kasi parang sa akin, sabi ko nga that time, sabi ko nung parang nag-ask sa akin si Ate May na, saan mo to na bili, ganyan. Sabi ko, sa ano po, ganito. Pero feeling ko po wala nang ganyan eh. Ganyan. So ako, parang it's a privilege for me na, sige Ate May, okay lang, ano na yan, ganyan. Oo nga, ang bilis mo kausap eh. Parang, sa'yo na yan, Ate May, sa'yo na yan. And kasi para sa akin po, I mean, magagamit lagi ni Ate May. Oo, maalala ka niya lagi. Lagi niya ako maalala. Ako nga, hindi kita makalimutan dahil sa binigay mo sa akin kasi kinakain mo siya tapos binigay mo na siya sa akin. Alam ko, nag-iisa na kasi ang sarap talaga. Yung jar ng peanuts. Yeah. Anong pinaka-favorite mo within dun sa ginawa mo sa show natin? Scene and yung bonding ng cast. Siguro yung pag-workout nyo, no? Every day ba kayo nag-workout? Sa Pangs yun. I mean, every morning, kahit late na tayo natapos ng gabi, gising kami 7 in the morning. Grabe kayo, no? Pinaka-late na yung 8. Then, alam mo yung parang every morning may meeting dun sa baba eh. Ang tawag sa kanila, Bakal Boys. Yeah, Bakal Meron silang Boys. Bakal Boys gym sa baba ng... May-ari niyan si Papa P, Papa si Kyle. Si Kyle yun. Yun po yung nung natapos na nga yung yung taping ko na itong naran. Sabi ko parang kailangan ko magbakasyon. Parang hirap i-let go kasi nung Napasa ko yung post mo sa FB. May si Pang Cicely. Nasa post ka ng mga pictures. I mean yung banding kasi parang hirap bitawan eh. Oo. Kasi sa akin 6 years pa lang ako sa industry and marami na ako naka-work. Pero sabi ko iba to. As in, iba yung samahan. Kasi lahat magkakasundo no? Down from the talents, lahat doon sa pinaka Tapos napansin mo kapatid, pagdating natin sa set, lahat tayo pantay-pantay. Yun ang pinaka gusto ko sa set talaga, no? Actually, yun po yan. Even though the veterans. Kasi dapat ganun naman talaga eh. Alam mga veterano. Oo. Tito Pip, Tito Jan. Oo. Di ba? Pag nilapitan mo sila, pag kinausap mo sila, talagang grabe yung energy nila kahit umaga. So parang ayun yung mga moments and experiences ko na kailangan kong i-treasure talaga. As in, sobra. Ron, nabanggit mo 6 years ka na in the business. Kung may role ka na tatanggihan mo at hindi mo magagawa, ano sa tingin mo yun? Actually, hindi ko naiisip yung tatanggihan na role eh. May limitations ka? Meron. Like? Yung all the way. Okay. Frontal nudity, bawal yun. Frontal, apo. Hindi ko pa kaya yun. I mean, hindi ko sinasabi na hindi ko kaya, pero hindi pa ata yun Hindi ka pa handa. Hindi pa right time for that. Oo. And also, bawal din sa amin kasi. Sa religion, syempre. Yes. So, yun po, parang, pero anytime, sabi ko kasi, parang ako nga po, sabi ko sa manager ko, parang gusto kong i-try mag-indie ulit. Sabi ko. Oo, pag indie, iba din kasi ako nakagawa din ako kapatid na indie. Iba rin naman ang satisfaction na nakukuha mo sa indie. Hindi ganun kalaki ang bayad mo, pero yung feeling mo ng after na I did my best here, di ba? Napapansin mo yun? Yung craft din kasi, then art. Yes. Yun talaga yung tingin ko sa indie art yun eh. Tsaka yung discipline, di ba? Like you don't have tents, walang pa-star, nandun ka lang sa kalye, nakaupo. Ako talaga naramdaman ko nag-indie ako, kapatid. Parang feeling ko, etong totoong buhay. Tao-tao tayo kasi ang naiinis ako minsan sa mga artista, lalo na hindi ko naman nilalahat. May mga, I'm not gonna name names, pero may mga baguhan ngayon na kapag dating sa set, mas malaki pa silang artista kaysa sa mga talagang sikat, di ba? Ako din po, na-experience ko din yung mga ganyan. Ako naman kasi ate pag sa set, talagang tahimik lang ako. Tahimik ka na sa isang sulok ka Hindi ko kaya agad kasi na magsalita na, hello po, mag-hello ako, kaya ko mag-approach, pero yung conversational ka agad, parang nahiya ako kasi syempre, star yan, ganyan. Pero dami ko na rin na-encounter na mga talagang bago pa lang sa industry, then ganun na, yung attitude nila. I mean, baka kasi dun din sila nasanay. I mean, pwede mo silang bigyan ng konsiderasyon eh. I mean, para sa'yo
lang. Para hindi mo na maisip na, ay, ba't ganun siya, ganun. Diba? Depende rin po siguro sa kinalakihan. Upbringing, tsaka yung pagiging, I think ang attitude, innate yan sa tao, kung mabuti kang tao, hindi. Mahirap ipeke, di ba? Yes, totoo po yan. Ako din minsan, naiintindihan ko yung mga baguhan na siguro baka nahihiya silang mag-approach. Kaya ako minsan, I go out of my way to smile. Kaya alam, may mga iba talaga na kahit ganun kakabait, masama pa rin ugali nila, kapatid. Magpapass by lang sila. Oo, yung parang, hello, huyo ka dyan. Yung ganun, sabi ko talaga ba? May ganyang attitude? Naluloka ako. Ako naman po, parang ang pinaka-training ground ko kasi. I mean, kasi hindi naman pinapractice yung pakikisama sa tao eh. I mean, it's all about your experiences. Habang lumalaki ka, habang tumatanda ka. And especially sa bahay. And ako kasi bago ako mapunta dito, kung asan man ako ngayon, nag-start ako as talent talaga. Talagang sa tundaan na talaga, no? Then, sabi ko nga po, during that time, nakita ko yung treatment dati ng production sa mga talent lang, sa mga artista. Lalo na sa pagkain. That time, sabi ko sa pagkain, may pagkain kami, may pack lunch kami, parang may meal kami. Then, ang mga artista, binibigyan ng food. Kumbaga sila yung nagsiserve, sila yung nagbibigay. Sabi ko, that time, sabi ko, darating din yung point na may experience ko siya. Kaya, kada may work ako, mas una kong nagiging close are the talents. Talents, production, lahat yun. Mas Kasi una you know kong how it feels. Parang, I mean, parang for me, parang just saying na maraming salamat. Tsaka ano nga, balita ko nililibre ka sa set. Yung mga fishballs, Opo. sabang ko yun sinabi sa amin na Rites sa akin. Masaya ako. Sobrang saya ako kasi, I mean, pag nakikita ko sila, kunyari, parang nung mga shoot natin last time, sabi ko parang may isang araw na sabi ko, ang init. Tapos lahat kayo nakabilad dyan. Sabi ko, pahanap naman ngayon ng ice cream. Sabi ko, yung isang cart, yung dirty ice cream. Sabi ko, then nagulat sila, dumating yung ice cream dun sa set. Sir, parang ano yan to? Sa inyo lahat yan. Uli nyo na kami. Basta bigyan nyo lang kami, then ubusin nyo yan. Kasi nga, nakita mo yung panahon na ikaw yun nandun sa kanila. Kaya siguro ganyan ka rin, kabait sa kanila. And ano ko din yun, I mean, for me, it's a fulfillment. And kaligayahan ko talaga siya. Basta sa ibang tao, ganyan-ganyan. Hindi ko nga alam eh. Baka para sa politika ata ako. Basta huwag ka sa Quezon City, makalabanan mo pa ako. Hindi ko alam. Ano ka? Sa ibang probinsya na ako. Para masuportahan kita. So Ron, can you invite everyone to watch, of course, Malyari? It's on Netflix now, and Pamilya Sagrado, of course. So, hello po. Inviting you all guys na to support Malyari on Netflix po. Worldwide streaming po yan. And especially ang Pamilya Sagrado, gabi-gabi po after ng Batang kaya po sa ABS-CBN Live, then TV5, I Want TFC and TFC. Yan guys, patuloy nyo kami supportahan at sana tuloy-tuloy lang po. Ayun lang, maraming salamat. And follow nyo siya sa lahat ng SOCMEDs niya, sa Facebook niya, sa Instagram, lahat. And are you on YouTube? Tutuloy-tuloy mo na ba? Kasi napag-usapan natin yun, diba? Opo. Pero hindi ko pa masabi ngayon, pero sasabihan ka agad kita pag I mean, kung mag-comeback man ako, imbitahin din kita. Yes. Hindi pa kita ila-let go kasi hindi pa tayo tapos. Naman. Ngayon, may game kami, may challenge kayo sa iyo, kapatid. Ito ang tinatawag namin Whisper Challenge. Kailangan mo mag-lip read. Pag hindi mo nahulaan yung word na sinasabi ko, mag-shot ka. Okay lang, sige. Okay? Baka iba masabi ko. Okay lang. Feeling ko maano niya, teatro to eh. So, narinig mo ko? Ha? Hindi niya ka narinig. Depende. Hindi naman eh. Sounds kasi yan. Lakas? Oo. Wala akong marinig? Word number 1, batis. Batis. Ano? Batis. Batis? Narinig ba? Wala akong narinig. Galing. Word, timbang. Timbang. Sorry. Sabi ko na eh. Magkakamali ako dito eh. Timbang? Si Chip tumatawa. Yay! Lalasingin natin to, si Ron. Sarap. Ano siyo? Yan. Eto, pa-cute. Pa-cute. Backlosh. Magsasabi ko. Gusto mo marinig ko ano yung word? Mali ba? Oo, mali. Pa-cute. Pa-cute. Backlosh.
Oh, inom ka ulit Feeling ko Ayan. malalasing ako. Oo nga. Siya pa lang yung drive. Mas maganda, dalawa kami umiinom no? Next! Inamoy. 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 Laboy? Inamoy. Ano? Inamoy! Ay, namo. Ano yung sabi Ang niya? hirap pala na itong game na to, no? As in, Nalalasing. Pahingin mo water si Ron. lasing na Parang ako. nagkaano na siya. Ilan ba to? Ilan tong tanong na to? 1, 2, Sampu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige, dahil kaibigan kita, 7 na lang. Sige. Wawa naman! Nilasing natin. Baka maano na siya. Ito. Cambio. 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 Ha? Ano daw? Cambio. 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 Ano? Cambio. Cambio. Lasing na siya! Ha? Ito. Nice. Ito. Buti naman. Lambing. Lampen? Lambing! Lambing! Buti hindi iba yung nasabi ko. Malapit ko na sabihin yun. Ano yun? Search mo na lang ate. Ayoko explain. Mamaya nga, ano yun? Next word. Ayan, mag-water ka muna. Saan yung water niya? Mandirigma. Masipag? Ito sabi mo? Tagalin mo. Mandirigma, anong masisipag? Batay na babasa ko. Sorry, last na to sa'yo ha. Yan. Sorry. Wow! Oo, last na yan. Last na yan, wala na? Oo. Gusto ko pa eh. Nangyayari ako sa'yo. Last word. Nakakalasing pa naman yan pag yung tuloy-tuloy. Oo. No? Okay. Next word. Turista. Turista? Nakano na siya? Okay, yung final round na to, para natin, tingnan natin kung ano Sagrado. Sagrado? Ang galing! Sabi ko yun eh. Yes! Ladies and gentlemen, Mr. Ron Angeles! Tingin ko, nahilo ko doon. Thank you, kapatid! Thank you, ate.